make sure na nakafocus kayo dun sa mga wish nyo, sa mga gusto nyo mangyari, hindi dun sa mga problema nyo. Okay? Para magbago yung inyong pamumuhay, and you have to focus on yourself, mga kapiksi. Alright? So, maganda yung yung pagbabago, no? Sabi nga dito, you're ready. Ready ka na dito sa mga changes na to. Ready ka na dito sa mga blessings na to, sa mga answered prayers mo. So, make sure na ginagawa mo, okay? Para talagang magbago yung takbo ng iyong pamumuhay. And hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is monthly tarot scope para ngayong November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyong mga kapiksi. Sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. Okay? So, unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin kung anong mga dapat nyong malaman ayon sa inyong mga gabay, mga kapiksi. You're ready? Let go. Ito yung mga mensahe mula sa inyong mga gabay, mga kapiksi. Peaceful resolution, mga kapiksi. So, unang-una, guys, no, unahin natin itong let go. Kailangan natin mag-move on, okay? Kasi yung ating pagiging attached sa ating mga past circumstances, ibig sabihin yung mga nakaraan, kapag tayo attached doon at hindi pa tayo makamove on, yun yung dahilan kung bakit patuloy tayo naghihirap, nagdudusa, yung mga paghihirap ng kalooban, ganyan, nag-spiral kayo doon sa mga negative assumptions, negative circumstances, hindi kayo makamove on. So, hindi lang kayo sa naghihirap kalooban, hindi kayo makakita ng magandang progreso sa inyong pamumuhay, mga kapiksi. You have to learn to let go, mga kapiksi, dahil dadating naman yung mga peaceful na resolution sa mga problema na pinagdadaanan nyo. Sabihin nyo lang palagi, especially if naka-resonate kayo and talagang may mga problema kayo guys, always say, every day in every way my life gets better and better. Okay, so i-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Again, every day in every way my life gets better and better. Okay, naman kung gusto nyo Tagalog, magiging ma-okay din ako from now on. Okay, I let go of the past, and from now on, magiging ma-okay din ako. I release the past, and from now on, magiging ma-okay din ako. Okay? So, yung mga simpleng salita na yon, mga kapiksi, enough na yon para ma-release nyo yung inyong resistances and blockages. Kasi kapag hindi nyo nare-release yung resistances nyo, nagkakaroon kayo ng blocks. Blocks equals balakid sa Tagalog, mga kapiksi. And yun yung reason kung bakit naghihirap or hindi kayo makakita ng magandang resulta sa buhay nyo, kahit na anong sipag nyo, anong tiyagaan nyo, anong dasal nyo, kahit dahil kayo ay may attachment ba sa negative circumstance at hindi nyo pa na-release yung mga negative emotions, nagsisilbing block yun sa buhay nyo. Okay? So, huwag kayong mag-alala, kasi yung mga gabay nyo na yun nag-a-assure sa'yo na magiging ma-okay din, matatapos din yung mga problema mo, and bibigyan ka ng mga, resolution sa iyong mga pinagdadaanan. Handa ka na, mga kapiksi, kailangan maging receptive ka. Handa ka nang tanggapin itong mga pagbabago na to, itong mga resolution sa buhay mo, mga kapiksi. Ang kapalit nito ay mga blessings, pagpapala, ang kapayapaan ng loob, kasiyahan sa buhay. So, dapat receptive ka. Para maging receptive ka, mga kapiksi, mag-shift ka into attitude of gratitude. Ibig sabihin, palaging magpasalamat, okay? Kapag nagdi-display ka ng attitude of gratitude, ibig sabihin, pag palagi ka nagpapasalamat, kino-convert mo yung iyong sitwasyon
or yung iyong negative energy into positive energy, and as a consequence, unti-unting malulusaw yung mga problema mo and makita ka ng mga evidences or movement sa iyong 3D na magiging kaya-aya ang iyong pamumuhay. Alright? Okay, so napakaganda ng mga messages para sa inyo, Capricorn. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, ngayon naman, gamit itong deck na to, isi-shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Capricorn. Titingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo, guys, ngayong November 2023. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news kasi magbibigay ako ng 10% discount until October 31, mga Kapiksi. So mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Capricorn, guys, kayo ay represent ng King of Pens sa ating spread. Ito ay combination ng positive and negative energy, mga Kapiksi. Unahin natin yung negative energy. Ito yung nakikita natin ng mga stress nyo. Ayan. Yung mga nagpapahirap ng kalooban nyo, mga Kapiksi. For some of you, ang reason nito is because kapag palagi siyang nagre-replay sa isip nyo, no? Kumbaga nag-i-spiral kayo. Palagi nyo iniisip yung mga problema, palagi kayo naapektuhan ng mga negative na sitwasyon na nangyayari sa buhay nyo, kaya namimiss nyo yung mga opportunity na binibigay sa iyo ni universe, because masyado kayo nag-i-spiral sa negative thoughts and assumptions nyo. And as a human being, dahil tayo ay tao, mga Kapiksi, no, we are hardwired, our brain is hardwired to think negatively kasi malakas yung emosyon nun kumbaga malakas yung hatak ng emosyon nun kapag nag-isip kayo ng nega, ramdam na ramdam nyo yan, pati emosyon nyo, ang lungkot-lungkot, no? So, ang lakas kasi nag-a-align agad yung thoughts nyo dun sa emosyon, nag-a-align agad yung emosyon nyo dun sa thoughts nyo kasi nga negative, so malakas siya. And, the more na ginagawa nyo yun, the more na nagre-reflect siya sa inyong physical reality. And the more na nagre-reflect siya sa inyong physical reality, the more na nagre-react kayo, no? Kasi nakikita nyo so nagre-react kayo. And the more na nagre-react kayo, the more ulit na mapupush out siya. So it's a never-ending cycle, mga Kapiksi. Nagre-react ka, mapupush out siya. Napupush out siya, magre-react ka. Magre-react ka, napupush out siya. Napush out siya, magre-react ka. So ganon, it's a never-ending cycle. Kaya kayo namumroblema, kaya kayo nahihirapan, kaya puro nega yung nakikita nyo sa paligid nyo, mga Kapiksi. Okay? Because it's a cycle. Kung ano yung binubusan mo ng atensyon, napupush out. Pag nag-react ka sa napush out, babalik ulit siya sa'yo. Okay? So, paulit-ulit lang. So, parang ako lang paulit-ulit. So, kailangan magkaroon ng pagbabago, mga Kapiksi. Kailangan magkaroon kayo ng change, no? And yan naman yung sinasabi sa inyo. Ang reason kung bakit na-stress kayo, because, guys, you're waiting, no? Nag-aantay kayo ng pagbabago. Kaya na-stress kayo. Tapos, wala kayong nakikitang pagbabago. Kasi hindi naman nagbabago yung pattern of thoughts nyo, no? Kumbaga parang, let's say, for example,
may problema ka right now, naghihirap ka, tapos nagwi-wish ka na sana magbago yung sitwasyon ko, sana makaahon ako sa kahirapan, okay? So, yun yung wish mo. So, inaantay mo na makaahon ka sa kahirapan, pero yung pattern of thoughts mo, puro kahirapan. Ang hirap ng buhay, ang liit ng sweldo, ang mahal ng gastusin, ang hirap ng buhay, yun palagi, nakikita mo, nagre-react ka, and the more na ginagawa mo, you're accepting it to be true. Pero nag-aantay ka ng pagbabago. Hindi magbabago yung sitwasyon mo hanggang hindi nagbabago yung pattern of thoughts mo. So, yun yung reason guys kung bakit nai-stress kayo. Kasi, you're trapped in that situation. Pero, pwedeng magbago yung sitwasyon nyo, pero ang pagbabago ay manggagaling sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, you have to change the pattern of your thoughts. Kahit negative yung nakikita mo, kahit problema yung nakikita mo, you have to let yourself know na magiging okay ka rin. Okay? Kaya ngayon yung affirmations na binigay ko sa inyo kanina, from now on, magiging okay din ako. From now on, uunlad din ako. Okay? Every day, in every way, my life gets better and better. Okay? So, itong mga problema to, patapos na to, malalampasan ko rin to. Yung mga ganon, no? The more na ginagawa nyo yun, the more na nare-release yung mga negative thoughts and assumptions nyo. So, hindi na kayo magre-react kasi you will see them less and less and less. Okay? So, the change has to come from within you, mga kapiksi, hindi sa 3D mo. Hindi ka makita ng pagbabago sa iyong physical reality. Pag sinabi kong 3D, guys, it means physical reality. Yung katotohanan, yung buhay mo na nakikita mo right now. Hindi yan magbabago hanggang hindi ka nagbabago. Okay? Yung assumptions mo, yung thoughts mo, yung beliefs mo. Kapag nagbago yon, tsaka lang magbabago yung 3D mo. Okay? So, the best thing para malampasan nyo yung mga problema is wag mag-react sa mga problema. Okay? And tell yourself na magiging okay din ako. Kasi nakikita natin yung mga changes nandyan, mga kapiksi. Pero, nag-juggle kayo, no? Minsan positive kayo, minsan negative. Minsan positive, pero minsan negative. Pero, the way I see things or I feel things, mas hinahata kayo ng negative kasi sanay kayo mag-isip ng nega. Comment down below if naka-resonate kayo. So, you have to be responsible, mga kapiksi, no? Have fun. Go out, have fun. Mag-enjoy. Magsaya. Look for things that make you happy. Do things that make you happy, no? Kumbaga parang wag nyong masyadong isipin yung mga problema hanggang eventually mawala din siya. And papaliguan ka rin ng mga blessings ni universe mula sa taas. So, yung mga hinihiling mo, yung mga wini-wish mo, yung mga pinagdadasal mo, lalo na nung nakaraan, nag-post ako sa community tab natin, yung iba nag-comment, anong wini-wish mo? So, yung iba, ang daming comment doon. Make sure na nakafocus kayo dun sa mga wish nyo, sa mga gusto nyo mangyari, hindi dun sa mga problema nyo. Okay? Para magbago yung inyong pamumuhay and you have to focus on yourself, mga kapiksi. Alright? So, maganda yung yung pagbabago, no? Sabi nga dito, you're ready. Ready ka na dito sa mga changes na to. Ready ka na dito sa mga blessings na to, sa mga answered prayers mo. So, make sure na ginagawa mo, okay? Para talagang magbago yung takbo ng iyong pamumuhay. And again, ayan, no? Trapped ka, guys, oh. Nakikita nyo ba? You're trapped. Nakakulong kayo. Kung makikita nyo yung image lang card, ikaw yan nasa gitna, tapos maraming swords nakapaligid. So, trapped kayo. Ito yung negative thoughts, no? You are trapped in your negative thoughts, kaya negative din yung nagre-reflect sa inyong 3D. So, kung gusto nyong malampasan ito, kailangan nyong, nakapiring yung mata niya. Kailangan mong wag pansinin yung negative na 3D mo, no? Kailangan wag mo siyang tingnan, wag mo siyang pansinin, ignore it, and in your mind, just affirm or just visualize or just see kung ano yung ideal life mo, kung ano talaga yung gusto mo, hindi yung mga problema, para gumaan yung sitwasyon mo and makita ka ng resolution. Alright? So, you have to be mature enough. Ibibigay sa'yo ni universe yung mga susi ng karunungan, no? So, parang lahat ng impormasyon na kailangan mo, ibibigay sa'yo ni universe. Ayan mo, mag-e-end yung mga problems mo. Ibibigay sa'yo yung peaceful resolution, guys. Kunin ulit natin.
kasi nagtutugma talaga yung reading mo. Ibibigay sa'yo ni universe yung mga peaceful na resolution sa mga pinagdadaanan mo para matapos itong mga problema mo. Okay? So, comment down below guys, no, if nakaka-resonate kayo, may mga bagong opportunities, mga bagong pag-asa. Ito yung magdadala ng mga magagandang pagbabago, changes, guys. So, imayin nyo na to, mga ayan, no, you have to be responsible. Ikaw ang responsible sa buhay mo. So, you have to be responsible with your life para magbago siya. So, yun yung mensahe sa'yo. Okay? So, i-mind nyo na to guys, mind changes, mind positive changes. Okay? Mind peaceful resolution. Alright? Para talagang ipagkaloob sa inyo ni universe mga kapiksi, yung mga pagbabago na kailangan nyo. Again guys, hindi magbabago yung buhay nyo kung hindi kayo magbabago. Alright? So, comment down below Capricorn if naintindihan nyo yan and if nakaresonate kayo sa message na yan. Ito na yung ating yes or no series guys. Huminga ng malalim, tas itanong nyo yung gusto nyong malaman. Isang tanong for November. Answerable by yes or no. Meron tayong membership program guys dito sa ating channel. Kung gusto nyong matuto mag-manifest using the power of your subconscious mind and law of attraction, i-click nyo lang yung join button sa video na to o kaya dyan sa ating YouTube homepage. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Yan yung tinuturo ko na mga videos doon mga kapiksi. So, mag-member na kayo. So, huminga ng malalim guys. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. Tapos pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Congratulations Capricorn kasi puro yes naman yung lumabas sa'yo. Alright? So, comment down below Capricorn if nakaresonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran para sa inyo. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.